Mga kaibigan, handa na ba kayong sumama sa isang gabing puno ng misteryo at kilabot? Sa apartment kung saan ang lamig ay hindi lang bunga ng hanging gabi, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag ang naghihintay kay Camille. Isang lumang salamin ang magbubukas sa kanya ng pinto patungo sa nakaraan na puno ng hiwaga at takot. Samahan ninyo ako at alamin natin kung ano ang lihim na nakatago sa likod ng kanyang refleksyon at ang desisyon niyang haharapin sa gitna ng dilim. Sa gitna ng gabi, ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa bintanang may kurtinang manipis ng apartment ni Camille. Binuksan niya ang kanyang smartphone para mag-browse, ngunit bigla na lang nawalan ng mobile data. Ano ba yan? Bulong niya sa sarili habang napapansin ang kakaibang lamig na bumabalot sa buong lugar. Parang may ibang presensya, hindi lang siya ang nandoon. Nang hindi na makatiis, dali-dali niyang pinatay ang smartphone at nagmamadaling nagtungo sa banyo. Dala niya ang mga damit na nakuha niya sa lumang aparador na ang ilang sulok ay may amag-amag pa. Nagmamadali siyang nagbihis at sa bawat kilos iniiwasan niya ang malaking salamin sa dingding. May kakaibang anino kasi na parang gumagalaw sa sulok ng kanyang mga mata. "Huwag kang lilingon," sabi niya sa sarili. Kumakalam ang sikmura ni Camille, tinungo niya ang kusina na may ilaw na pumipikit-pikit. Doon niya natagpuan ang mga pagkaing kakainin niya. Sinimulan niyang lutuin ang instant pansit canton sa kumukulong tubig habang ang tira-tirang pizza ay ininit niya sa lumang microwave na may kakaibang tunog tuwing gumagana. "Sana okay lang to," sabi niya habang pinipilit huwag pansinin ang tunog. Habang kumakain, hindi niya napansin ang oras na tila humihinto sa lumang orasan sa dingding at ang mga cupcake na may kakaibang amoy ngunit tila masarap sa paningin. "Bakit parang iba yung lasa?" tanong niya sa sarili habang patuloy sa pagkain. Ngunit sa bawat subo, may bumubulong sa kanyang isipan na may hindi tama. Ano kaya ang misteryong bumabalot sa lumang apartment na ito? At bakit tila may ibang mundo sa likod ng salamin? Ang lamig, ang oras na humihinto, at ang mga pagkaing may kakaibang lasa. Lahat ng ito ay magbubukas sa mas nakakakilabot pang mga pangyayari na hindi inaasahan ni Camille. Matapos ang ilang subo ng pansit canton at pizza, biglang sumakit ang tiyan ni Camille at parang may bumibigat sa kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya, hinahatak siya pababa ng kanyang upuan at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang magdilim. "Ano ba ato? Bakit biglaan na lang?" bulong niya sa sarili habang pinipilit niyang manatiling gising. Uminom si Camille ng malamig na tubig mula sa bote, pero may kakaibang lasa ito na hindi niya maipaliwanag. "May lasang iba to sabi niya habang sinusubukang hindi pansinin ang kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Naisipan niyang magpahinga muna sa sala kung saan may mga lumang magasin at dyaryong nakakalat sa sahig. Umupo siya sa isang sulok sa isang lumang sofa na may punit-punit na tela. Binuksan ni Camille ang telebisyon na may static sa bawat paglipat ng channel. "Ano ba yan? Wala bang maayos na reception dito?" reklamo niya. Pero sa wakas, nakarating siya sa isang variety show na puno ng nakakatawang eksena. Tumawa siya sa mga biro ng mga komedyante at pansamantala nakalimutan niya ang kanyang kakaibang pakiramdam. Sa gitna ng kanyang pagtawa, bigla ang napindot ni Camille ang remote at lumipat ang channel sa balita. Napako ang kanyang tingin sa screen nang makita niya ang sariling larawan na lumalabas sa missing person segment. "Ha? Bakit ako nandyan?" Gulat na tanong niya sa sarili habang tumatayo at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kinuha ni Camille ang basahan at spray mula sa isang drawer at nagpa siyang linisin ang malaking salamin na dati niyang iniiwasan. Habang nagpupunas siya, nanginginig ang kanyang kamay at hindi niya alam kung dahil ba ito sa takot o sa lamig na bumabalot sa apartment.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tinitigan ni Camille ang kanyang refleksyon at nakita ang malaking pagbabago sa kanyang itsura. Sino to? Hindi ako to bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mas payat, maputla at may mga pasa sa kanyang mukha. Hindi niya inakalang magiging ganito ang hitsura niya. Habang nakatitig sa kanyang refleksyon, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang likuran na tila may nagbabadyang mas malaking misteryo. Ano ang nangyari kay Camille at bakit siya nawawala? Ang kasagutan ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang kwento. Sa gitna ng tahimik na gabi, biglang nagulantang si Camille sa ingay ng mga kalansing at kalabog mula sa garahe. Parang may nag-aalboroto, nagtatapon at nagsisira ng mga gamit. Bumangon siya mula sa pagkakahiga, galit na sumigaw para humingi ng katahimikan. Tama na, ano ba yan? Sigaw niya, ngunit ang tanging narinig niya ay ang echo ng kanyang boses, nag-iitso sa loob ng apartment na parang wala ng buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumagi sa isip ni Camille ang matinding pagnanasa sa siomai. Kailangan ko ng siomai, bulong niya sa sarili habang ang kanyang tiyan ay kumakalam. Kahit alanganin ang oras at hindi ligtas para sa isang babaeng mag-isa, nagpasya siyang lumabas ng apartment. Ang kanyang paa ay tila may sariling isip, hinahatak siya palabas para sundan ang kanyang cravings. Sa paghahanap ng susi ng scooter, napansin ni Camille na nawawala ito sa kanyang bag. Nagtungo siya sa garahe kung saan naroon ang mga lumang kasangkapan at si Lucas. Huminga siya ng malalim, pinaghandaan ang maaaring mangyari. Kailangan ko to harapin, sabi niya sa sarili, habang naririnig niya ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Lucas mula sa garahe. Pumasok si Camille sa garahe at doon niya natagpuan ang susi ng scooter at isang baseball bat na maayos na nakasandal sa pader. Para sa akin ba to? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa baseball bat na tila inihanda para sa kanya. Ang bat na ito ay sumisimbolo sa tunay na pagkatao ni Lucas, mahilig sa mga laro at pagsusugal. Nang akalain ni Lucas na naguguluhan at takot si Camille, bigla siyang inatake gamit ang baseball bat pero sa hindi inaasahang bilis, naiwasan ito ni Camille at nakuha ang pagkakataon na siya naman ang lumaban. Sa isang iglap naging mandirigma siya, lumalaban para sa kanyang kalayaan. Matapos makatakas, iniwan ni Camille si Lucas na sugatan ngunit buhay. Hindi na siya lumingon pa habang lumalabas ng garahe, nagpapahiwatig ng kanyang paglaya mula sa bangungot na kanyang naranasan. Ano na kaya ang mangyayari kay Lucas? At paano na ang buhay ni Camille matapos ang gabing ito? Ang mga tanong na ito ay nag-iiwan ng kaba at takot sa kung ano pa ang maaaring sumunod. Mga kaibigan, sa bawat refleksyon ay may kwentong naghihintay na matuklasan. Hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng hindi nakikita ay katang-isip lamang. Salamat sa pakikinig sa ating kwento ngayong gabi. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod nating takutan session. Mag-ingat sa inyong pagtulog, baka sa inyong paggising iba na ang inyong makita sa salamin. Hanggang sa muli mga ka-horror, tandaan, hindi lang sa panaginip nagtatago ang mga bangungot.